Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narito na ang ating maiinit na update sa FPJ's Batang Quiapo. Dito nga pinagsamantalahan ngayon ni Lawrence at ng kanyang kaibigan ang pagkakataon upang makabawi nga dito kay Santino sapagkat malaki-laki nga ang inggit nitong si Lawrence dahil sa itong araw umano ang nagbuhat ng kanilang gym upang mapabango nga ang kanilang boxing team. Samantalang bukod dito ay nagsiselos nga rin itong si Lawrence dahil nga sa malaki rin ang kumpiyansa nitong si Santino na tila pakikipagkaibigan dito kay Anika. At si Anika naman ay tila gumagaan na rin ang loob sa binata. Kung kaya naman upang makaganti ay gumawa nga ng plano itong si Lawrence na siguradong ikakasira nga raw umano ng buhay ng binata. At dito nga sinabi ni Lawrence sa kanyang kaibigan na siya na daw ang bahala dito kay Santino sapagkat gagawa nga rin daw siya ng paraan upang hindi nga raw maka-eksena itong si Coach Roberto na kung saan malaking nga raw ang kakampi nitong si Santino. Kung kaya naman agad ngang sinabi nitong si Lawrence na sira nga raw ang ilaw at pinuntahan naman ito ni Coach Roberto. Matapos nga iyon ay nilak niya nga ang nasabing pintuan. At dito na nga nagkaroon ng pagkakataon ang kaibigan pa ni Lawrence na dito paluin nga ng tubo ang kamay nitong si Santino dahilan upang mabali nga ito. Ngunit sa galing nga nitong si Santino ay hindi nga umubra sa kanya ang ginawa ng mga kaibigan nitong si Lawrence. Pinagbububugbog niya nga ang mga ito at ang isa pa ay binali niya ang mga daliri at pilit pinaamin kung sino ang may utos nito na gawin sa kanya. Umamin ito at sinabing si Lawrence nga raw ang may pakana ng lahat. Dali-dali ngang bumalik itong si Santino sa gym at dito sinuntok si Lawrence dahil napag-alaman niya na pinagkakaisahan nga raw siya ng mga ito. Agad ngang napasugod itong si Coach Gary at tinanong kung bakit sila nagkakagulo. Inamin ngayon itong si Santino na inutusan nga raw ni Lawrence na baliin ang kanyang mga kamay. Ito nga ngayon ang kinaiinisan ni Coach Gary dahil umano dalawang araw silang ilalaban nitong si Coach Gary sa darating na tournament at malaking araw ang pakinabang nitong si Santino na buhatin ang kanilang gym. Kung kaya naman binalaan ni Coach Gary itong si Lawrence na wag nga raw gagalawin nila itong si Santino sapagkat kapag may nangyari sa binata ay wala nga raw siyang ibang sisisihin kundi ang mga grupo nitong si Lawrence. Sa kabilang banda, dito na nga ngayon bumalik naman itong si Marites sa kanilang pwesto na tila ba gandang-ganda ito sa sarili. Napuna naman agad ito ni Tinding at Noy. Kung kaya naman sinabi ni Noy na tila nagdadalaga nga raw itong si Marites. Napangiti na lamang itong si Tess dahil marami na nga rin ang pumuri sa kanyang kagandahan nung nakaraang araw. At dito dagdag pa nga itong si Lolo Noy. Sinabi ngayon ni Tinding kung saan galing itong si Tess dahil pusturang-pustura nga ito. Sinabi naman ni Marites na pinuntahan niya itong si Rigor at dinalhan niya ng masarap na maha blanca. Subalit hindi doon nagtatapos dahil tinanong nga ni Tinding kung may nakita nga ba siya dito naman sa policewoman. Pero wala nga raw siyang napansin na kakaiba at tila normal lamang ang lahat ng nangyayari. At sinabi naman itong si Tinding na madaling magsinungaling at madali ring gumawa ng sariling kwento. Kung kaya naman binabalaan nga ni Tinding at Noy itong si Tess na kailangang maging mailap ito at baka gumising na lamang siya isang araw na wala na si Rigor sa buhay niya. Samantalang dito naman laking pasasalamat ngayon nitong si Tanggol dahil kahit papaano ay pinayagan nga siya nitong si Bubbles na pumunta nga sa bahay nila Tanggol at doon makita nga ni Tanggol ang kanyang lola, ina at itong si Santino. Kukumustahin niya lamang daw umano kung ano ang kalagayan ng kanyang pamilya. Ngunit hindi nga raw siya pwedeng makita nitong si Rigor dahil malaking nga raw
umano ang galit ng kanyang ama dito sa kanya. At dito inakyat nga ni Tanggol ang kanilang tahanan upang makita ang kalagayan ng kanyang lola. At sa pagpasok niya ay narinig niya nga kung paano mag-alala si Tinding dito sa kanya. Rinig nga ni Tanggol na sinabi ni Tinding na baka nagtatampo na ang kanyang apo sa kanya dahil hindi nga nila ito magawang bisitahin sa bilibid. Iniiwasan nga raw umano ni Tinding na malaman ito ni Rigor dahil baka mapalaya sila ng 10 oras sa tahanam nitong si Rigor at Marites. Subalit ngayon nga raw na nagloloko na itong si Rigor ay wala ng oras pa para hindi nga puntahan ni Tinding ang kanyang apo na si Tanggol upang maiparamdaman lang daw nila na kahit papaano ay may pamilya pa si Tanggol na nagmamahal dito sa kanya. At sa tutunghayan naman natin sa mga susunod na episode, malalaman na nga ni Marsing at Nita ang kalagayan ngayon nitong si Edwin dahil laking gulat nga nila nang malaman nila mula dito sa chismosang si Roda na nakakulong nga raw umano ang kanilang anak. Ngunit hindi raw ito nagmula kay Roda dahil narinig lamang daw ito kay Tinding at Noy. Kung kaya naman sinabi ni Marsing na wag nga raw gumawa ng kwento itong si Tinding dahil hindi nga raw maganda ang ginagawa nito. Ngunit sinabi nga ni Tinding na si Mando ang nagsabi sa kanila at kung gusto nga raw malaman ng dalawa ang katotohanan ay bakit hindi sila pumunta ng presinto upang personal nga nilang malaman at makita ang kalagayan ng kanilang anak. Kung kaya naman nagdesisyon agad itong si Marsing at Nita na magbakas sakali sa presinto na baka totoo nga ang sinasabi nitong si Tinding sa kanila. Samantalang laking gulat ngayon ni Nita at nitong si Marsing na totoo nga ang sinabi nitong si Tinding dahil nakita nga nila mismo si Edwin doon at may mga pasapa ito sa mukha. Kung kaya naman agad ngang tinanong ni Marsing kung ano ang nangyari kay Edwin at kung bakit hindi nila nalaman na nakakulong pala ang kanilang anak. Pinaliwanag ngayon itong si Edwin na kasabwat nga raw umano siya sa malaking droga at nasangkot nga rin siya dito at nang maglaon ay nagkaroon nga raw ng bypass operation dahilan upang mahuli nga siya dito at ang mga kasamahan niya. At ngayon nga ay naghihintay nga lang daw siya na piyansahan siya. Sinabi rin ni Edwin na baka makahingi sila ng tulong dito naman kay Albert. Ngunit sinabi ngayon itong si Marsing at Nita na wala na silang aasahan kay Albert sapagkat nagkaroon nga ng malaking kaguluhan sa mansyon dahil si Edwin nga raw ang may dahilan. At ngayon nga ay kinulungan itong si Albert, itong si Mokang at kailangan nga raw nila itong makuha sa lalong madaling panahon dahil hindi nga raw matatanggap ni Marsing na nakakulong itong si Mokang sa mga kamay nitong si Albert. Kung kaya naman gagawa sila ng tulong at dito kakausapin nga ni Marsing itong si Rigor na baka sakali na tulungan silang mabawi ang kanilang anak sa asawa nga nito na mapagmataas ang kanyang sarili. At dito nga tinanong nitong si Rigor kung bakit kinulong itong si Mokang. Yun ay hindi nga masasagot nitong si Marsing dahil kasabwat nga ngayon itong si Edwin sa malaking gulo. At dito nga sinabi ni Rigor na paano niya paniniwalaan itong si Marsing at Nita gayong sangkot nga sa malaking droga ang kanilang anak na si Edwin. Kung kaya naman sisiguraduhin nga raw nila na malalaman nila ang katotohanan sa likod ng malaking sindikatong kinabibilangan nga ng kanilang anak na itong si Edwin.